Wellman TV. Alexander, shout out po kay Maki Luffy, salamat. Kabanata 471. Alam ng sinumang nakakaunawa sa sitwasyon na hindi pinalalaki ni Yulia ang sitwasyon. Alam nila na sinakop lamang ng Kerim Fashions ang merkado ng Cloudtopia. Hindi man lang sila naging malapit sa pagsakop sa merkado ng bansa. Dahil nalik na ang formula, nagdudulot ito ng malaking dagok sa kanilang reputasyon. Nang marinig ang sinabi ni Yulia, mas naging seryoso ang ekspresyon ni Alexander. Ang totoo ay wala siyang pakialam kung magkano ang kinikita ni Yulia. Gayunpaman, nagbuhos siya ng maraming pagsisikap sa proyektong ito. Dahil may pangarap siya, natural na ibibigay ni Alexander ang buong suporta sa kanya. Tingnan mo, ibinabahagi pa rin ang formula online. Ipinakita ni Yulia kay Alexander ang kanyang telepono. Sa sandaling makita niya ito, laking gulat niya nang makita kung paano na-modify ang formula. Nangangahulugan ito na may nag-leak ng formula mula sa kumpanya. Ipinaliwanag nito kung bakit ipinagpalagay ng lahat na si Naomi ang nunal. Hindi gaanong nagsalita si Alexander nang lumabas ang isang medyo may edad na babae at pinandilatan si Naomi habang sinasabing, Mr. Tomas, aside from you and Madam So who know about the formula, dalawa lang ang nakakaalam ng formula. Ang isa ay magiging direktor ng production team at ang isa ay ang assistant ni Madam So na si Naomi. 20 taon nang nagtatrabaho ang direktor dito at isang stellar staff member. Mas marami siyang karanasan kaysa sa akin at hinding-hindi magtatraidor sa kumpanya ng ganito. Si Naomi naman, kamakailan lang ay sumama sa amin. Ang surveillance footage ay ipinakita sa kanya na naglilikot kagabi at ilang beses nang nagbukas at nag-off ng computer. Siya dapat ang may pananagutan dito. Ang nasa katanghaliang gulang na babae ay tinawag na Amanda at isang batikang empleyado sa kumpanya. Siya na ang assistant director noong si Ivan pa ang namumuno noon. Bagamat pinahirapan niya si Yulia noon, mula nang maupo si Yulia sa poder, hindi siya na-demote dahil sa kanyang karanasan. Hindi ako yan, Alexander. I only returned to change some data last night, umiling si Naomi sa mga bisig nito. Ang tanging maaasahan niya sa ngayon ay ang pagkatiwalaan niya ni Alexander. Sigaw ni Amanda, sinungaling. Hindi mo ba naisip na madali kang matatanggal dahil sa iyong hitsura? Hindi nagtagal, sinigawan siya ng iba. Oo. Sa tingin ba niya ay madali siyang makawala dahil sa kanyang hitsura? Si Mr. Tomas ay boyfriend ni Madam Sue. How dare she jump into his arm in front of her? Sinusubukan mo bang akitin si Mr. Tomas para kampihan mo siya? Lumamlam agad ang ekspresyon ni Alexander nang siya ay narinig iyon. Alam niyang lubusan siyang tapat kay Yulia at si Naomi ay isang kapatid lamang sa kanya. Hindi siya makatayo at walang magawa kapag binubuli ng iba ang kapatid niya. Kabanata 472. May tiwala ako sa iyo, Naomi. Hindi ko hahayaang kunin ka ng kahit na sino. Inalo siya ni Alexander habang pinupunasan ni Naomi ang kanyang mga luha at tumangala na sinalubong ng umaaliw na mga mata ni Alexander. Sabi niya, bakit nakikita ko na parang nag-e-enjoy ka rito? Maingat na tanong ni Amanda, ano ang sinasabi mo, Mr. Tomas? Malamang totoo yun. Alexander scoffed. Since he grew up with Naomi, he understands just how responsible of a person she was. Yulia noong una. Wala siyang dahilan para saktan ang sarili niyang pamilya at saka, wala siyang dahilan para sirain ang kanyang kinabukasan. Sa kabilang banda, ay walang kamalay-malay ugnayang pinagsaluhan nila at tila galit na galit siya, kaya nasabi ni Alexander na labis ang paghihinala ng babaeng iyon. Sa sandaling marinig niya iyon, sumigaw si Amanda, sino ka sa tingin mo, Alexander mo, isa kang parasite na lumalabas kay Madam Sue. Ang lakas ng loob mo. Bukod pa rito, ikaw pa rin ang tanging tao na may access sa formula. Anong dahilan mo para maghinala pa ako? Anong dahilan ko? Tumawa si Alexander at agad na nag-message kay Diane habang sinabing, malalaman mo din agad. Bagamat hindi ako kilala na walang batik sa bibig, hinding-hindi ko ikaw. Frame ang sinuman. Kung hindi ikaw ang may pananagutan, hihingi ako ng tawad sa iyo. Kung ikaw ang may pananagutan, aanihin mo ang mga bunga ng iyong mapait na pagpapagal.
Bagamat medyo nakatitiyak si Alexander na si Amanda iyon, alam niyang hindi kailanman aamin si Amanda hanggang sa huling minuto ang tanging magagawa niya ay nagpapakita ng ebidensya sa kanya at nagkaroon ng masamang pangitain sa sandaling marinig niya iyon si Naomi ay may suporta kay Alexander, tumigil siya sa pag-iyak at nagsimulang kumalma. Gayunpaman, napansin ni Alexander kung gaano ang pananakot ni Yulia, kaya siya nagmamadaling lumapit at sinabing, "Huwag kang mag-alala, nandito ako para sa iyo, honey. May paraan ako para dalhin ang sinumang nag-leak ng impormasyong ito upang harapin ang kanilang mga kahihinatnan." Si Alexander ay kalmado ngunit nananakot, na nagpakalma kay Yulia sabi niya, "Oo, hindi ako nag-aalala dahil nandito ka." Biglang pumasok si Diane sa office na may dalang folder. Kabanata 473. Ito ang impormasyon na gusto mo, sir. Inabot ni Diane ang folder kay Alexander pagkatapos noon. Pagkatanggap ni Alexander ng folder, sinulyapan niya si Amanda at sinabing, "Say Amanda, I have the information here. Ikaw at ang mga account ng iyong pamilya ay tila medyo mataba ngayong buwan, hindi ba? Sa tingin mo ba may mahahanap ako dito?" Ano ang sinasabi mo?" Nagpanik si Amanda. Nagsimula na ring kabahan ang ibang staff na sumisigaw kay Naomi kanina. Pero, sinulyapan sila ni Alexander at binuksan ang folder. Hindi nagtagal ay hinahanap na ni Alexander ang impormasyong gusto niya nang ibinato niya. "Ito sa mukha ni Amanda, bigyan ako ng pabor at ipaliwanag sa akin kung paano nagawang kumita ng ganoon kalaking pera ang isang retiradong matandang babae." Lalong nagpanik si Amanda, pero hindi niya inaasahan na magiging sapat ang kaalaman ni Alexander para mahanap ang mga bank statement ng kanyang ina at walang kinalaman sa akin. "Anong karapatan mong ipasok ang iyong ilong sa kanyang negosyo?" Pinandilata ni Amanda si Alexander habang sinasabi iyon. Gayunpaman, kung mas defensive siya, mas magiging kaina-hinala siya. "Sige na. Gawin mo na agad." Tumawa si Alexander at nagpatuloy, "That will save me the trip anyway. Kapag nag-isyo ang hukuman sa akin ng isang utos, sasabihin ko sa kanila ang tungkol sa iyong suhol at kung paano ka nag-leak ng impormasyon. Mananatili ka sa kulungan sa buong buhay mo." Natarante si Amanda nang marinig niya iyon dahil natatakot siyang makulong. Sabi niya, Hindi ako nag-leak ng impormasyon, hindi ako." Parang na-breakdown si Amanda habang sumisigaw. Kumunot ang noo ni Alexander at nanunuya, "Bakit hindi mo muna tinakpan ang sarili mong landas bago ka mag-frame ng iba? Sa iyo." Nawalan ng tiwala si Yulia kay Amanda matapos niyang malaman na nilik ni Amanda ang impormasyon para sa isang suhol bago i-frame si Naomi about. Alexander would not let her off that easily, so he said, "Call the cops, Diane. Ipaalas mo siya." Kabanata 474. Sa dami ng karapat-dapat na mamatay ni Amanda, ayaw ni Alexander na madumihan ang kanyang mga kamay at alam niya na ang paggulo nito sa natitirang bahagi ng kanyang buhay sa kulungan ay pahirap sa kanya. Natarante si Amanda nang sabihin ni Alexander kay Diane na tawagan ang mga pulis. Nagmamakaawa siya, "Please. Hindi. Huwag tumawag ng mga pulis." Agad siyang lumuhad sa harapan nina Alexander at Yulia pagkatapos ng tanghali. She continued, "Inaamin ko na ako ang nag-leak ng formula. I'm so sorry at hindi ako dapat tumanggap ng $500,000. Please Madam Sue, please spare me since I've gave my entire life for this company. Hindi na ako mangangahas na gawin ang parehong bagay muli." Gayunpaman, hindi napigilan ito ni Yulia. Alam niya na ang kumpanya ay nagbigay sa kanya ng patas na bayad para sa kanyang sakripisyo. Hindi siya makapaniwala na sinubukan pa ni Amanda na i-frame si Naomi sa kanyang mga krimen. Hindi niya maaaring payagan ito ay madaling dumausdat siya pagkatapos ng maikling paghinto. "Sino ang nagbigay sa iyo ng pera?" Dahil nakatutok lamang si Amanda sa pag-iwas sa kulungan, naging malinis siya. "Mr. Zander iyon. Tinawagan niya ako sa akin na bibigyan niya ako ng $500,000 kung maibibigay ko sa kanya ang maraming damit at halos maubos ang aking credit card pumunta sa isang sulok, kaya. Pero, ipinapalagay ko lang na gagawin ko ang parehong bagay. Hindi ko ini-expect na ibabahagi niya lang ito at magdulot ng malaking pinsala sa kumpanya." Harry. Yulia looked bitter as she mumbled his name.
She know that he will retaliate after he has humiliated by Alexander yesterday. Hindi niya inaasahan na gagamit ito ng mga taktika para sirain sila. Malinaw na alam ni Alexander kung sino ang tinutukoy niya, kaya sinabi niya, dahil ayaw mo nang mabuhay, ipapadala kita sa gumawa ka noon. Mukhang nananakot si Alexander. Nung sinabi niya yun, alam niyang napakakalma na niya kahapon ng pananakot niya kay Yulia. Hindi niya inaasahan na tatawid siya muli sa kanila, kaya nagpa siya siyang kumilos noon. Nakikiusap si Amanda sa kanyang puso noon. Pakiusap, Madam Sue. Nasabi ko na sayo lahat ng nalalaman ko. Nabulag lang ako sa pera. Patawarin mo ako, Diane. Bago pa matapos si Amanda, sumingit na si Alexander. Ano ka pa nakatayo dito? Gusto kong tingnan mo lahat ng sumisigaw kay Naomi kanina. Ang sinumang mapatunayang nagkasala ay ipapadala sa bilangguan habang buhay. Nobela. Kabanata 495. Natigilan si Amanda nang marinig ang sinabi ni Alexander nang matamba siya sa lupa habang namutla ang buong ekspresyon niya. Ang iba pang sumisigaw kay Naomi kanina ay mukhang nag-aalala rin. Opo, Ginoo. Si Diane ang tumawag kaagad pagkasabi niya noon. Hindi nagtagal ay dumating na ang mga pulis para i-detain si Amanda. Gusto kong malaman mo kung nasaan si Harry ngayon, Amanda. Gusto ko siyang makilala, sabi ni Alexander. Opo, Ginoo. Tumawag ulit si Diane pagkatapos noon. Sasamahan kita, Alexander. Galit si Yulia at gustong harapin si Harry. Tumango si Alexander at sinabing, sige. Gusto kong malaman kung sino ba talaga siya para maglakas loob na gumawa ng ganoong stunt sa asawa ko. Pagkaraang makakuha ng sagot mula kay Diane, umalis na sila kaagad sa Karim Fashions. Samantala sa VIP room ng isang 5-star hotel. Si Harry naman ay may oras ng kanyang buhay kasama ang dalawang magagandang babae sa tabi niya. Gayunpaman, nang magsimula ng maging masaya ang mga bagay, may kumatok sa kanyang pintuan. Sino ito? Busy ako, hayaan mo na to mamaya. Sigaw ni Harry. Naririnig ang boses ng kanyang bodyguard na nagmumula sa kabilang bahagi ng pinto na nagsasabing, Sir, nandito na si Yulia. Kasalukuyang kasama niya ang isang lalaki at isang babae at parang mga tauhan niya. Umayos ang mood ni Harry at sinabing, So, mas maaga silang dumating kaysa sa inaasahan ko. Akala ko kaya niyang magtagal kahit 2 araw. Tumayo si Harry at sinabing, pasukin mo siya. Ngunit pasukin siyang mag-isa. Walang karapatang makipagkita sa akin ang dalawang iyon. Yes sir. Pupuntahan ko ito kaagad, sagot ng bodyguard. Gayunpaman, bago pa makatalikod ang bodyguard, may nakita siyang anino habang bumukas ang mabigat na pinto ng malakas na kalabog. Ang mabigat na kahoy na pinto ay pinalipad bago bumagsak sa sopa. Hindi nagtagal ay may narinig na namang malakas na kalabog para sabihin isang bagay. Ngunit, bago pa siya makapagsalita, narinig ang isang nakakapanghinayang boses na nagsasabing, sa tingin mo ba ay karapat-dapat kang makilala ang aking asawa ng mag-isa? Pumasok si Diane sa silid pagkatapos noon siya ang bumukas ng pinto kanina habang nakasunod sa likuran niya sina Alexander at Yulia ang nagsabi kanina, So, ikaw pala si Alexander. Sirain si Alexander matapos itong ipahiya sa kanyang ngunit, dahil alam niyang mayroon siyang pagkilos laban sa kanila, hindi siya nagmamadaling gawin. Iyan lang. Kaya, lumingon siya kay Yulia at sinabing, Sipain mo ang pinto ko, Yulia. Ito ba ang dahilan kung bakit ka nandito? Kabanata 496. Palagi kong nakukuha ang gusto ko anuman ang anuman o sinuman. Ang iyong kumpanya ay halos nagkakahalaga ng $100 milyong. Kung gusto mong bigyan kita ng parehong alok, dapat mo talagang ipakita kung gaano ka sinsero sa alok na iyon. At least, dapat mong paalisan ang 2. Makakakuha tayo ng isa pang kwarto at magkaroon ng disenteng pag-uusap ng magkasama. Si Harry ay may maalay na mga mata habang nakatitig sa katawan ni Yulia. Tila ipinagpalagay niya na kung gusto ni Yulia na magmakaawa sa kanya na bilhin ang kanyang kumpanya, maaari pa rin siyang mabayaran. Iyon ay dahil kung maantala pa niya ito, malugi ang kanyang kumpanya. It would be too late for her to do anything then. Alexander shielded Yulia behind him and glared menacingly at Harry.
Hindi siya makapaniwala na kahit sino ay matapang na magnanasa sa kanyang asawa. Kaya, nanunuya siya at sinabing, masyado kang nagkakamali. Nandito ako para humingi ng kabayaran sa iyo. Gumastos ka ng $500,000 upang suhulan ang mga miyembro ng aming kawani para ailik ang formula. Nagdulot ito ng malaking pagkalugi sa aming kumpanya. Bibigyan kita ng dalawang opsyon para mabayaran kami. Ang una ay $100 bilyong o maaari mong bayaran kami ng iyong buhay. Lumamlam ang ekspresyon ni Harry nang marinig iyon. Gayunpaman, huminahon siya at sinabing, sino ka sa palagay mo? How dare you order me to do anything? $100 bilyong. Buhay ko. Oh please. Kaya, ngumiti si Alexander at sinabing, dahil sinayang mo ang pagkakataong ito, ako ang magpapasya para sa iyo. Puputulan na kita. Gayunpaman, humagalpak ng tawa si Harry nang marinig iyon. Tanong niya, ikaw, alam mo ba kung sino ako? Nagpatuloy si Harry, makinig ka dito little brat. I can assume na isa kang tanga para hindi mo alam kung sino ako. Ngayon, makinig kang mabuti. Ako si Harry Zander. Ang tagapagmana ng pamilya Zander sa kabisera. Ang aking ama ay naging patriarch ng pamilya 3 taon na ang nakalilipas at ang aking lolo ay isa sa mga miyembro ng board sa Merchants Guild. Maaari kang managinip tungkol sa pagpatay sa akin. If you dare push a finger on me, I will ruin your entire family. Natigilan ang dalawang babae sa narinig. Ipinapalagay nila na sinusubukan niyang panatilihing mababa ang profile sa pamamagitan ng pagbok sa silid na iyon. Ipinapalagay nila na si Harry ay isa lamang spoiled na rich kid. Hindi nila inaasahan na ganoon siya kalakas. Ang pamilya Zander mula sa kabisera ang nangungunang 5 pinakamakapangyarihang pamilya sa kabisera. Ang kayamanan ng kabisera ay magiging higit pa sa sapat upang lampasan ang Cloudtopia. Novel Bean. Kabanata 497. Ang Guild ng Merchant ay binubuo ng higit sa 60% ng mga mayayamang pamilya. Hindi sila isang samahan na madaling pagtripan. Ang sinumang naging bahagi ng konseho ay magiging napakalakas. May isip kung gaano kalakas ang pamilya Zander. Kaya, sa pag-iisip na iyon, nagpasya ang mga babae na mag-butter up kay Harry pagkatapos makaalis si Alexander at ang iba pa. Kung maaari nilang makuha ang pabor ni Harry, sila ay ganap na nakatakda para sa buhay. Gayunpaman, si Alexander ay hindi nabigla pagkatapos marinig iyon. Sabi niya, so ano? Sa tingin mo ba sapat na iyon para magalit ako? Hayaan mong sabihin ko sa iyo ito. Kung gugustuhin ko talaga, kaya kung sirain ang buong pamilya mo kasama ang Merchants Guild ng walang labis na pagsisikap. Nanunuya si Alexander at sinabi kay Doyan, dahil sinayang niya ang pagkakataong ibinigay ko sa kanya, sige dalhin mo sa akin ang ulo niya. Opo, Ginoo. Sagot ni Doyan at inilabas ang kanyang punyal. Oh please, stop boasting. Si Harry ay hindi naabala at ipinalagay na si Alexander ay nagyayabang. Hindi siya makapaniwala na nagpadala si Alexander ng babae para patayin siya. Kaya, tinitigan niya si Doyan at sinabihan ang bodyguard niya, hoy, matapang silang takutin ako. Patayin mo siya para sa akin. Opo, Ginoo. Sumugod ang bodyguard at may hawak na cleaver. Tila, espesyal na peke ang cleaver. Ito ay hindi kapani-pani walang matibay at nilagyan ng lason. Ito ay isang lubhang nakamamatay na sandata. Nang makita kung paano hawak ng kanyang bodyguard ang cleaver, si Harry ay lubos na nagtiwala sa kanyang sariling kaligtasan. Ang bodyguard ay sumugod kay Doyan at sinabing, sabihin, bakit hindi ka sumuko ngayon? Siguro, gayunpaman, bago pa siya makatapos, tumibok ang kanyang puso habang inabot niya para harangan ang isang atake. Tila nabasag ni Doyan ang kanyang mga depensa gamit ang kanyang walang armas na kamay. Pagkatapos noon, naramdaman ng bodyguard ang napakalakas na impact habang siya ay pinabagsak sa pintuan ng malakas. Sinulyapan pa ang bodyguard simula pa lang. Nilapitan na rin niya si Harry habang umaatake siya. Halos parang ang bodyguard ay hindi hihigit sa isang banayad na inis sa kanyang misyon. Nako! Nang mapansin ng bodyguard kung gaano kalapit si Doyan kay Harry, bumangon siya at gustong protektahan si Harry.
Pinayagan lang siyang mabuhay kung si Harry ay buhay dahil siya ang personal na bodyguard ni Harry. Kabanata 498 Novel Bean. Gayunpaman, sa sandaling humakbang pasulong ang bodyguard, isang malamig na nakakatakot na boses ang maririnig na nagsasabing, "Kung gusto mong mamatay, wala akong pakialam na pabor din sa iyo." Ang boses na iyon ay kay Diane. Hindi ito malakas at kung tutuusin, napakakalma niya. Gayunpaman, nagpanik ang bodyguard dahil agad na namutla ang mukha nito. Noon lang niya napagtanto na nanigas ang buong katawan niya. Ni hindi niya maigalaw ang kanyang pinky. This felt odd to him and he wondered just how Diane managed to pull that off. This is insane. Paano ko siya lalabanan? Teka, hindi. Hindi man lang ako karapat-dapat na maging kalaban niya. Ang pagkakaiba sa kapangyarihan ay napakalaki. Kaya magkano kaya na ito ay ganap na nasa ibang larangan ng paglalaro. Ang kanyang kapangyarihan ay talagang nalampasan ang aking kapangyarihan. Sa sandaling napagtanto iyon ng bodyguard, narinig niya ang galit at gulat na boses ni Harry na nagsasabing, "Ano ang nangyayari sa iyo? Hindi mo ba nakikita na nilapitan niya ako? Bilasan mo at patayin mo siya para sa akin." Noon lang siya nawalan ng ulirat. Gayunpaman, nasa harap na ni Harry si Diane. Ang punyal ay may nagbabantang pulang kinang at tila ito ay pinakain ng hindi mabilang na pinta ng dugo ng tao. Nang mapansin ni Harry ang punyal sa kamay ni Diane, agad siyang napaatras habang kinakabahan na lumunok. Takot na takot ang mga babaeng katabi niya sa ganoong bayolenteng eksena. Sa sandaling napansin ng bodyguard ang nangyayari, wala siyang ibang nagawa kundi iligtas si Harry kahit alam niya ang malaking pagkakaiba ng kanilang kapangyarihan. Kaya naman, itinuon niya ang buong lakas niya sa kanang braso habang sinisingil si Diane. Ang cleaver ay tila masigla habang ito ay naglalabas ng isang mapurol na ugong nang ito ay papalapit kay Diane. Walang normal na tao ang makakaiwas sa pag-atake. Kahit na kaya nila, sila ay lason. Gayunpaman, masyadong makapangyarihan si Diane, kaya napilitan ng bodyguard na gamitin ang kanyang pinakamalakas na atake. Nagpasya siyang subukan kahit na ito ay walang saysay. Ang pag-ataking ito ang magpapasya kung siya ay mabubuhay o mamamatay. Kaya naman, buong lakas niyang sinumpa si Diane. Pero, hindi niya inaasahan na hindi man lang nakalapit kay Diane ang kanyang cleaver. Tila siya ay tinamaan ng isang hindi nakikitang puwersa. Kaya, sa isang malakas na kalabog, siya ay pinalipad kaagad. Bago pa marinig ang isa pang malakas na kalabog, hinampas niya ang TV sa likod niya. Gayunpaman, ang dingding sa likod ng TV ay bumagsak din sa loob bago nagsimulang magkaroon ng mga bitek sa paligid ng kupi habang maririnig ang mga tunog na nagmumula sa buong silid. Pakiramdam ko ay babagsak ang buong gusali. May isip ng isa kung gaano kalakas ang pag-ataking iyon. Kapag bumagsak ang katawan ng bodyguard sa lupa, ang natira sa kanya ay walang iba kundi isang madugong gulo. Kabanata 499. Ang bodyguard ay umubo ng kaunting dugo bago bumagsak habang ang kanyang mga hininga ay nagiging mababaw. Malinaw na pagkatapos ng ganoong kabigat na impact, ang bawat buto sa kanyang katawan ay tuluyan ng nabasag. Alam niyang walang sinuman sa kanyang pamilya ang lalapit sa pagiging banta kay Diane. Masyadong nakakatakot si Diane sa kanya. Kung hindi siya na-corner noon, tumakbo na siya palabas ng kwarto. "Sir, compensate them." Biglang tinawag ng bodyguard si Harry gamit ang mahinang boses. Ang solong paglipat na ito ay ganap na naubos ang lahat ng kanyang puwersa sa buhay. Hindi niya ginawa iyon dahil sa katapatan. Sa totoo lang, takot na takot siya kay Diane. Hindi pa siya nakatagpo ng sinumang ganoon kalakas noon. Malinaw niyang alam kung gaano kadali para kay Diane na patayin si Harry. Kung gusto ni Harry na mabuhay, ang tanging pag-asa dito ay kumbonsihin si Alexander na magbago ang isip. Kaya, kahit papaano ay nawala ng ulirat si Harry. Kaya, lumuhod siya sa harap ni Diane at pakiusap, "Iligtas mo ako. Please. Babayaran kita." "Sir." Lumingon si Diane at hinintay ang utos ni Alexander. Alexander waved his hands around.
Matapos maintindihan ni Diane ang ibig niyang sabihin, itinago niya ang punyal bago umatras sa isang tabi, hinihintay ang sasabihin ni Alexander. You should really know to keep your promises. Umalis kaagad si Alexander kasama ang iba pagkatapos noon. Hindi naiwasang tanungin ni Yulia si Alexander nang nasa elevator na sila. Sabihin, hindi ka ba natatakot na si Harry ay mag-flake sa bill? Flake ang sa bill. Tumawa si Alexander at sinabing, ang tanging tao sa buong bansa, hindi, ang buong mundo, ang makakapag-flake sa bill ko ay kayo ni Micah. Sus, bakit ako na naman? Sus, sinasabi mo na para akong tumalsik sa mga bayarin palagi. Namula si Yulia. Ang tanging ginawa niya ay nagtanong, hindi niya akalain na liligawan siya ni Alexander ng ganoon. Biglang may naalala si Alexander at sinabing, sabihin mo Yulia, gusto kitang isama sa Troyes County sa susunod na 2 araw. Maaari ka bang maglaan ng oras para dito? Ha? Gusto mo magpa-market survey ako doon? Tanong ni Yulia. Tumango si Alexander at sinabing, I have some connections there. Hayaan mong isama kita, para mas maging maganda ang mga bagay para sa iyo sa hinaharap. Hindi ka magkakaroon ng anumang mga problema sa pagbubukas ng isang sangay na tanggapan sa Troyes County at sa iba pang mga estado sa lalong madaling panahon. Tumango kaagad si Yulia pagkatapos marinig iyon. Mga koneksyon sa kabisera, kung gusto niyang i-promote ang kanilang anti-blemish cream sa buong bansa, alam niyang kailangan nila ang bawat koneksyon na maaari nilang tawagan. Let's head out tomorrow then. Sasabihin ko kay Micah at Valerie mamaya, sagot ni Yulia. Nobela. Kabanata 500. Pagka-uwi kinagabihan, nagpaliwanag si Alexander kay Micah ng mahabang panahon, at sinabing may business trip sila ni Yulia. Noong una, maluhaluhang nakiusap si Micah na sumama sa kanila, ngunit sa huli, kumalma rin siya. At saka, nagkataon na natapos ni Valerie ang kanyang photoshoot at nangakong magtuturo sa kanya ng bagong kanta kinabukasan, na ikinatuwa ni Micah. Bago sila umalis, inayos din ni Alexander na manatili si Diane sa Hillside Villa para protektahan sina Micah at Valerie. Pagkatapos ay sumama siya kay Yulia na sumakay sa high-speed railway patungo sa Troyes County. Hindi nagtagal pagkatapos sumakay sa tren, bumulong si Alexander kay Yulia nang may narinig na nagulat na boses ng babae sa gilid. Yulia Su. Agad na sina Alexander at Yulia. Tumingin sa direksyon ng boses at nakita ang isang mag-asawang halos kasing edad nila na nakaupo sa tapat ng aisle. Ang nagsalita ay ang babae. Gladys Thatcher. Nakilala agad siya ni Yulia. Kaklase niya sa kolehiyo. Ikaw talaga. Akala ko na pagkamalan kitang iba. Ngumiti si Gladys at tinignan si Yulia ng taas-baba. Bago pa makasagot si Yulia, hinawakan ni Gladys ang braso ng lalaking katabi niya at nagpakilala, "This is my fiancé, Franco Sivan." Ang kanyang mga magulang ay nagmamay-ari ng isang malaking pabrika sa Troyes County, at kami ay babalik upang bisitahin. Si Gladys ay may isang mapagmataas na ekspresyon habang siya ay nagsasalita. Sa panlabas, siya ay mukhang ipinakilala niya ang kanyang kasintahan, ngunit siya ay nagpapakitang gilas kay Yulia. Pagkatapos, ibinaling niya ang tingin kay Alexander, nakaupo sa tabi ni Yulia, at nagtanong, "Is this your boyfriend or your husband? Taga Cloudtopia din ba siya? Ano ang trabaho niya?" Bagamat medyo nakaramdam ng inis si Yulia sa pambobomba ng mga tanong ni Gladys, magalang niyang sinagot, "This is my husband, Alexander Tomas." Siya na ngayon, tungkol sa trabaho ni Alexander, nahirapan si Yulia na makahanap ng mga tamang salita para ilarawan ito. Kung tutuusin, hindi madaling maibubuod ang mga kakayahan ni Alexander. Nang makitang nahihirapan si Yulia, mabilis na sumingit si Alexander, "Nasa militar ako sa loob ng 6 na taon, at I'm still on active duty." Nang marinig ito, agad nang ngumiti sina Gladys at Franco nang mapanukso. Naisip ni Gladys na, kahit na nanganak si Yulia ng isang anak na babae bago kasal, sa kanyang nakamamanghang hitsura, madali niyang mapapangasawa ang isang tagapagmana ng isang mayaman pamilya. Kung ganoon nga ang kaso, maaari siyang makipag-chat sa kanya upang mapalawak ang kanyang mga koneksyon para sa hinaharap.
Nagulat siya, si Alexander ay isang sundalo lamang, kahit na nasa militar sa loob ng 6 na taon. Nang makita ang pag-aalinlangan ni Yulia, malamang na hindi man lang ginawa ng kanyang asawa. Kumuha ng bituin mula sa hukbo. Isang mahirap na sundalo. Nang maisip niya ito, medyo hindi sinsero, sinabi ni Gladys, kaya siya ay isang sundalo. Balik in Velbon. Ang aming mga araw ng paaralan, lahat ng mga babae ay gustong magpakasal sa isang sundalo, ngunit si Yulia ay natupad ang aming pangarap na maging isang militar na asawa. Biglang iniba ni Gladys ang usapan na may nag-aalalang mga mata. Yulia, nabalitaan ko na ang mga veterano ay nahihirapan na makakuha ng trabaho sa mga araw na ito, at kahit na maging isang security guard ay nangangailangan ng maraming mga round ng pagpili. Gusto mo bang hilingin ko sa aking mapapangasawa na ayusin siya ng trabaho sa pabrika ng kanyang pamilya? Hanggang sa huli, hindi maitago ng mukha ni Gladys ang kanyang pagmamalaki.